Kampo ni Miss Catherine Bernardo abay inalmahan ng ilan sa mga balitang magdadalang tao ang aktres. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Let's watch this Bernardo, video. March 1996. Si Catherine Bernardo, a year of the Fire Rat. Pero bago natin i-check ang astrology ng Fire Rat, punta natin si Catherine Bernardo. Kuha tayo ng kanyang barahan ng kapalaran for 2026. Ang lumabas ng barahan ng kapalaran, the Empress card. Catherine Bernardo this year, mabubuntis. Biglaan ang pagkakaroon ng baby. Empress card is may fertility, may baby, may nag-aantay na buntisan o baby o blessing kay Catherine Bernardo na may kilalamang baby. Possible dito, baby girl kay Catherine Bernardo sa 2026. The fire element kay Catherine Bernardo, marami siyang mga ideas. Marami siyang mga gagawin sisimula. Marami siyang mga naiisip na gagawin ngayon. Rat energy this year is the conflict of the year of the horse. Kalaban ng rat. Ang horse, kung ikaw pinanganak ng rat, hindi ko magre-recommenda na mag-baby this year. Kung pwede naman, na i-adjust, kung pwede natin i-compute na mas better ibang tao. Pero again, each baby is a blessing. Fire energy ngayon, marami siyang resource, ideas. Rat this year, merong heaven blessing star. Kailangan i-cure ng mga rat ang conflict ng Tai Sui sa year of the fire horse dahil kalaban ng rat ang horse. Ano ba yung Tai Sui? Siya po yung year god. Ang nagko-conflict year of the rat, horse, ox, rabbit, and rooster. Kailangan nyo po ng Tai Sui cure for 2026. Para kay Catherine Bernardo, sa barahan niya, Empress card, may bagong baby, possible baby girl ang darating sa kanya. Sa chart naman niya, marami siyang ideas, marami siyang gagawin, pero exhausting ang energy because rat is conflict para sa year of the horse. Okay. Trending at hot topic ngayon si Miss Catherine Bernardo dahil sa isang hula na inilabas ngayong 2026. Catherine Bernardo hinula ang mabubuntis, isang masusing pagsusuri sa usaping chismis, pakikipagrelasyon at ano nga bang pinagmulan ng mga balitang ito. Noong January 30, 2026, isang showbiz entertainment report ang lumabas mula sa Abante Tonight na nagsasabing may prediction sa isang psychic na posibleng mabuntis si Catherine Bernardo ngayong taon. At ang bunso raw na anak niya ay magiging baby girl. Kung talagang mangyayari ito sa darating na Year of the Rat, ang balitang ito ay agad na nag-viral sa social media at naging usap-usapan ng mga fans at netizen. Kaya't maraming tanong ang umuusbong, totoo ba ito? Ano ang batayan ng prediksyon? May connection nga ba ito sa kasalukuyang estado niya sa buhay at showbiz? Ano nga ba ang naging epekto ng ganitong klaseng balita sa imahe ni Catherine sa kanyang karera? Sa detalyadong report na ito, tatalakay natin ito ng mas malalim at maayos, hindi lang basta chismis, kundi kung paano naging bahagi ng showbiz ecosystem ang mga ganitong usapin. Ayon po sa artikulo mula sa Abante Tonight, isang kilalang psychic at feng shui expert ang nagbigay ng prediksyon para kay Catherine para sa Year of the Rat na nagsisimula sa Feb 17, 2026. Sa nabasa na report, sinabi ng psychic na may malaking possibility daw na mabuntis si Catherine Bernardo ngayong 2026. Ayon sa card reading ng psychic, baby girl raw ang alamat na ipagdadalang tao niya. Ang simbolo ng Empress card sa reading ay di umano'y kaugnay ng fertility. Ang pagbubuntis raw ay maaaring biglaan o hindi inaasahan. May sinagot din sa tarot card ang productivity ni Catherine at ito raw ay maapektuhan kung mangyayaring mabuntis siya. Ayon pa sa psychic, kung maaari daw na ipagpaliban ni Catherine ang pagpapamilya sa ibang taon dahil umano sa conflict ng birth year niya at Year of the Rat. Ngunit, kung mayayari man ito, dapat ituring bilang isang blessing, isang positibong pangyayari sa buhay niya. Ito ang kabuuang balitang lumabas, isang prediksyong batay sa hula o card reading. Ngunit, tulad ng anumang prediksyon or psychic reading, hindi ito batay sa opisyal na pahayag mula kay Catherine, ng kanyang pamilya o kanyang management team, Star Magic, at hindi rin ito nangangahulugang ito'y isang kumpirmadong katotohanan. Ito'y isang interpretasyon ng isang psychic na nagbigay ng opinyon na maaaring kapanapanembik, nakakaintriga o magdulot ng espekulasyon, pero hindi ito dapat i-treat bilang opisyal na balita ng aktres.
So, ang akin lang opinion po patungkol dito po sa isyong ito, kung mapapansin ninyo, every year, kapag po nire-read ng mga psychic readers, ito pong si Miss Catherine Bernardo, lagi nilang sinasabing magbubuntis. So, ibig sabihin dun pa lang, hindi mo na talaga malaman kung may katotohanan. Number 2, paano naman po mabubuntis si Miss Catherine Bernardo? Wala naman po siyang pinapakilalang jowa niya sa publiko. So, paano siya mabubuntis? Although may mga nalilink sa kanya, pero wala namang konfirmasyon na lumalabas na totoo nga ang mga chika, So, medyo conflict dun po sa mga balitang lumalabas. Kaya naman, yung mga fans po ni Miss Catherine, sabihin na natin na blessing naman talaga na magkaroon ka ng anak. At the age, dun po sa age ni Miss Catherine, talagang nasa marrying age na siya. Kasi sabi nga, kapag mga babae, once na na-reach mo na yung 30 years old and up, medyo na risky na sa pagbubuntis. May mga artista nga ngayon na parang dahil single pa sila hanggang dun sa 40 years old nila, ang ginagawa nila bago nila ma-reach yung age na 40, nagpapa-freeze po sila ng kanilang mga eggs. Kasi just in case, na gusto na nilang magkaanak. Pero wala na po yung, kumbaga parang lipas na yung age nila, may nahihirapan na sila. Meron na silang pina-freeze na eggs na sa kanila mismo nang galing. So, maaaring kung hindi pa kino-consider ni Miss Catherine na magkaanak or magkapamilya sa ganitong panahon dahil nga sobrang dami pa rin pang mga projects at the same time, medyo bata-bata pa naman talaga itong si Catherine. Kaya talagang masasabi ko na lahat po yun is spekulasyon lang. Kaya kahit naman talaga sino sa kampo po ni Miss Catherine, magre-react, 'di ba? So wala naman pong direkta na sinabi si Catherine Bernardo or wala pong mga pahiwatig na gusto niya na talagang magkaanak. Pero syempre lahat ng babae, 'di ba? Gusto natin ma-fulfill natin kung ano man yung purpose natin sa mundo. At that is to give birth, 'di ba? So dahil dyan, syempre may iba't ibang reaction din ang mga fans at netizen tungkol sa prediction. May mga fans na natuwa at tinanggap ang prediction bilang mga good vibes o positibong pananaw sa bagong kabanata ng buhay ni Catherine na baka magdala ito ng blessing at bagong biyaya. May mga netizen din naman na medyo nagreklamo, inaakalang ito ay fake news at pinuna ang ganitong klaseng prediction ng walang konkretong ebidensya o pahayag mula sa aktres. Ang ilan ay nagsabing dapat pagtunay niya ng karir at bagong pelikula kaysa sa pagmumungkahi ng bagong pamilya, lalo na at may mga malalaking project siyang tinatrabaho. May iba rin nagbahagi ng mga memes at discussion online tungkol sa kung gaano katotoo katihang isip lamang ang prediction. Lagi po sinasabi sa inyo, I myself, hindi po talaga ako naniniwala sa mga psychic And also, hindi rin ako nagpapasa ilalim kasi that's demonic power, 'di ba? Kasuka-suka yan sa harapan ng Diyos. Kaya dapat wag nyo rin gagawin. So, yun po ay ilan lamang po sa mga hula sa kanya. When you say hula, sa English, guess. Ibig sabihin, yun po ay hindi po mo masasabing may katotohanan at posibleng mangyari. Although, possible siya mangyari in the future dahil babae naman si Catherine and she has all the rights and she has the diba? May matris naman siya para magdalang tao. Pero as of now, not unless na talagang aminin niya na meron na talagang siyang jowa at nakikipag-live-in na siya, that's the time na pwede tayong maniwala sa mga ganitong klase ng reading, So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.